Good morning guys! Happy Monday! Wow! Ang bilis talaga ng panahon mga kainday, no? Talagang sabi namin ni husband nung pag-move namin dito from Australia, doon excited kami na bumilis yung panahon. Tapos sabi namin pagdating namin dito, gusto namin yung mabagal yung oras, mabagal yung araw. Pero hindi pala. Talagang feeling namin talagang ganun pa rin. Ang bilis-bilis kasi lalong-lalo na no, ayaw natin na dumating lagi yung birthday natin. Siguro yung mga kabataan pa na excited tayo na dumating na yung birthday. Pero ngayon yung tumatanda na tayo mga kainday. Oh my God. Gusto na natin bumagal para yung ating edad hindi tumaas ng tumaas. Aminin natin yan, totoo talaga yan mga ka-guys kasi alam mo yung nasa 40 plus ka na, my God, no, yung padating ka na sa mga 50, imagine, no, parang takot na tayo dumating sa ganung edad pero wala naman tayong magagawa. Nga, yun talaga ang reality ng buhay natin. So, instead of magreklamo, magpapasalamat na lang tayo na umabot pa tayo sa ganyang edad. So ngayon pala, na ready na naman tayo. Kahapon talagang tamad-tamad ang ating beauty. Ayan lang yung aking suot for today mga kainday. Simple lang. Kahapon sobrang lazy ko. So talagang pahilata lang ako sa bed na maghapon. So ngayon naman, akala ko next week pa kami mag-grocery kasi gusto ko talaga umabot ng 3 weeks yung aming grocery last time. Siguro naka-spend ako ng last time. Hindi ko lang sure ha, ay 11,000. Dapat 10,000 lang yung budget namin bawat grocery. So yung 10,000 na yon kailangan umabot kami ng 2 weeks. Last time, nag-exist ako ng 1,000 pesos. Dapat gusto ko sobra pa sa 2 weeks. Yun ang gusto kong mangyari. Kaso si husband parang hindi na makapaghintay kasi sabi niya 2 weeks na daw. Sabi ko, kailangan ba talaga mag-grocery tayo ngayon? Sabi niya, oo daw kasi 2 weeks na. Every 2 weeks pero Monday. So, kaya ito, hinayaan ko na lang siya. Mahirap na pag kinontrol. Alam niyo, sa relationship, kailangan give and take yan. Hindi yung puro na lang ikaw yung pagbibigyan. Kailangan both side ay magbigayan sa isa't isa. Kumbaga, kung ano yung gusto ni Mr., kailangan pagbigyan mo din siya kung ano yung mga hilig niya. Tapos kasi ginagawa naman niya sa akin kung ano yung mga gusto ko. Kumbaga, pinagbibigyan din niya ako kung ano yung magpapasaya sa akin. So, para tumagal yung ating relationship, kumbaga, dapat ganun. Na-realize ko yan, mga kainday, nung kami na ni Apam, kasi siya yung tipong talagang ang taas ng pasensya niya. Kumbaga, gagawin niya yung lahat, yung gusto mo para hindi lang kayo mag-away. Kaya nga naman, awa ng Diyos, 9 years together, if I'm not mistaken, kumbaga, hindi dumating sa punto yung nag-away kami ng sobra-sobra na yung sigawan, di ba? Alam niyo yun sa mag-asawa, hindi maiwasan magsisigawan, minsan nagkakasakitan pa nga. Thanks God talaga, hindi umabot ng ganun. So anyway, back to our topic. Awa ng Diyos, yung aming budget ay umabot talaga ng 2 weeks. So which is good, no? Naka-stick tayo sa ating budget kahit medyo adding tayo ng people kasi siyempre hindi maiwasan talaga, lalo na yung family ko, normal lang naman yun talaga. Kasi pag may bisita ka, siyempre sagot mo na lahat yun. Alam nga naman, nag-invite ka ng bisita, lalong-lalo na family mo, sila pa yung pagagastusin mo. So, it depends na lang. So, yung sister ko naman talaga, nagkukusa na siya, kumbaga dahil mahilig yun sa food. Siya na yung nagsasabi kay mother na, ma, pumunta ka ng palengke, bumili ka ng ganito, bumili ka ng ganyan. Kasi siyempre, medyo talaga siya pagdating sa pagkain. Hindi siya yun naman ang talagang gustong-gusto ko kay sister. Pagdating sa pagkain, wala siyang pakialam sa about money matter, kung magkano yung magastos niya. Kasi food is life nga, di ba? So, ayun na nga, talagang happy ako na talagang nag-stick kami doon sa budget namin. Kasi kailangan naman talaga sa buhay, kailangan hindi tayo walda sa pera. Hindi porket medyo nakaluag-luag ka sa buhay, ay tudo-tudo ka na sa gastos. To be honest, mga kainday, in fairness sa
Pagdating sa mga damit, talagang hindi ko mapigil yung sarili ko. Talagang napapagastos ako ng bongga-bongga. Pero pagdating sa Pinas, oh my God, talagang ako ba to? Kumbaga, pag napigil ko, kasi pag nakita ako ng kagaya niyan, mag-grocery kami, hindi mo maiwasan. Makita mo yung mga damit, isa pag may gusto ako, hindi ko talaga mapigil. Kaya, in fairness naman sa akin dito sa Pinas, talagang napigil ko talaga yung sarili ko. Kasi kailangan daw talaga, you have to motivate yourself na when it comes to the expenses. Kailangan you have to control yourself. Yung pala yung tamang words. Right, my love? Oo. Pero si husband, oh my God, siguro yung mga lalaki, siguro lahat, yung iba, hindi gumastos pagdating sa mga damit, no? Pero yung asawa ko, never talaga. I'm the one buying him a clothes talaga, to be honest. Kaya nga naman, ito, talagang napanindigan ko sa sarili ko na kaya ko pala ng ganon. Kasi compare sa sister ko, ako yung magastos pagdating sa damit. Ma-shopping ako pagdating sa damit. Yung sister ko naman, siya yung maalahas. Pero kung bumili siya ng alahas, hindi yung bili ka ng bili, ng shopping. Siya naman, pag bumili siya ng alahas, talagang grabe, bongga. Kailangan yung mamahali na talaga. Yung worth of talagang 500,000 pesos. Ganon siya pag bumili ng alahas. Kaya todo ingat siya sa alahas niya talaga. Kasi yung alahas niya talaga, yun yung mahalin talaga. Milyon-milyon na ang halaga. Parang hindi ko yata kaya yun. Charot. Kumbaga, diba? Hindi kasi ako maalahas na tao. Kumbaga, mayroon akong mga alahas dyan. Ito, I think ito, 20,000. Mga ganun lang ba, diba? So, yung wedding ring ko, 37,000 yun. Kaso lang, medyo malaki yun. Kailangan ko pa pala talaga ipa-repair yun. Na-realize ko, ang lapad pala talaga ng wedding ring ko. So, ngayon, parang gusto ko na simple. So, kasi akala ko maganda yung malapad dito. Ito na nga, itong grocery na yon, kailangan every grocery namin, kailangan kung ano yung budget namin, kailangan stick lang kami doon sa budget namin kasi hindi kami pwedeng umover. Kasi nga, like I said, kami retired na kami dito. Before at ngayon, magkaiba ang sitwasyon namin ngayon. Noon, lagi kami nag-e-earning every week kasi nga nag-work ako, nag-work si husband. Ngayon, wala na kaming trabaho. Kailangan talaga yung budget namin na ka-maintain yan. Lahat nabili na namin dito sa bahay. Kaya kailangan, this is it na talaga na nandito na kami sa Pinas. We're retired. Kaya ayun talaga. Ayan, natatawa si husband. Dahil nga, hindi niya na-feel yung retired. Kasi bawat umaga, talagang siya yung naglilinis sa mga aso, mga tae nila, o mga everything. Kumbaga parang nagtatrabaho ka pa rin. Feeling niya ha. Anyway guys, alis na kami. Nag-waiting na si husband. Nagmamadali kami ngayon dahil kailangan naming bumalik bago maghapon dahil yung mga aso namin is araw na naman nila nang balik sa clinic, animal clinic. Dahil injection na naman nila. Silang tatlo pa naman. Talagang sabay-sabay sila. Hindi, walang tao dito ngayon sa bahay dahil mga anak ko kailangan din nila mag-medical dahil requirements yun para sa aming multi shop. Hindi sila makmak naman ay mag-aayos sila na permit license. May kanya-kanya kaming lakad ngayon. Okay guys, thank you for watching. Yan na muna ang ating video for today.